Walang hiya talaga itong si Claire Castro, mga kababayan, ano? Dinidikit agad, mga kababayan, sa mga Duterte na naman. Itong si Franco Mabanta. Diyos ko, Lord. Samantalang, mga kababayan, ang kanyang amo mismo na si Bongbong Marcos, ang empleyado yang si Mabanta, mga kababayan. Yan ang social media strategist. Ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Tapos ngayon, ayaw na daw umamin. Hindi daw sila magkalapit, mga kababayan, ni Franco Mabanta. And then, mga kababayan, nag-print pa siya agad, mga kababayan, ng litrato ni Mabanta at saka ni Sara at ni Tatay Digong mismo, mga kababayan. Akala niya, mga kababayan, maluloko niya ang mga tao. Pes, kung litrato ang sayo, ang ilalabas natin ngayon, mga kababayan, ay video. Panoorin muna natin itong animal na to, mga kababayan, ha? Po ba siya ng... kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaign na Strategist, mga kababayan, social media, parang handler ni Bangag dati. sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, Hindi po kaibigan ng Pangulo. Ang tanong, kilala ba? pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong. Nilihis. Ito po ay mismo pinost Nilihis na naman. ni Franco Mabanta. Litrato lang, ha? Litrato sa kanya, mga kababayan, ha? Ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Ang animal na to, no? Ang animal na to, nang lilihis na naman, mga kababayan, ng issue. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Sige, yan litrato ang sayo. Ito papakita namin sa'yo, animal ka. Udas ka. Mga kababayan, tingnan nyo ito, ha. Galing mismo ito sa YouTube ni BBM. BBM Vlogs. Tingnan nyo, ha. Ayan, ha. Tingnan nyo, ha. May lalaki dyan, mga kababayan. Ayan! Sino ba yan? Hindi ba yan si Franco Mabanta? Ang Claire Castro na ito. Picture lang yan sa'yo. Ito talaga, mga kababayan, video. Ito. Sino ba to? Hindi ba ito si Franco Mabanta? Payat pa siya dyan, mga kababayan, dahil ano pa yan 2019? Ganyan. Pero siya ang social media strategist ni Bangag, mga kababayan. Trying to map out what we're going to do in the next couple of weeks. Ano yan, Claire Castro? Malapitan, And then to see what Franco Mabanta. the Mga reactions kababayan, are going wala to be. nang iba. Tingnan nyo. At hindi lang yan, mga kababayan. Marami ding litrato. Ang kasama si, mga kababayan, si Bangag at si Franco Mabanta. Eto, pinost ni TP, mga kababayan, si Bangag. Ayan, si Bangag. And then, yung lalaki doon, mga kababayan, nasa taas ni Mocha, yan si Franco Mabanta. Andyan pa si Thinking Pinoy, mga kababayan. Tapos hindi daw sila, sabi niya, hindi sila magkaibigan. Ang tanong naman, magkakilala ba? Or may connection ba? Tapos eto pa, yung nakabilog, mga kababayan, ng blue, Franco Mabanta. Yung nakabilog ng yellow doon, Bangag. So, i-deny pa rin ng mga hudas, mga kababayan. Andyan pa nga si Palaka, mga kababayan, si Admiral. Tapos, nagpalabas ng picture ni Sara Duterte, mga kababayan. Samantalang, siya, kasama si Bangag. Kasama mismo, mga kababayan, ang ngagba. Ayan, finish the SOCMED meeting. Together with Franco Mabanta. Trying to map out what we're going to do. Tapos, sabi ni Claire Castro, hindi na daw niya kilala. Sir, may lumalabas na... Kaya naman, mga kababayan. Pati si Matibag, hindi nga dininay na mayroong koneksyon, mga kababayan. Hindi niya talaga totally dismiss ang koneksyon ni BBM at ni Mabanta. Ang sabi niya, probably mayroong koneksyon ang dalawa dahil social media, social media personality. Pakinggan nyo, ha? Si Mabanta kay BBM. Anong tanong ng media? Mga information na may connection din daw si Mabanta kay BBM. May connection. May info na may connection si Mabanta kay BBM. Well, probably kasi Probably. Tapos si Claire, mga kababayan, liar talaga. Hindi magkaibigan si Mabanta at BBM. siya social media operator siya. So, Tinanong ka kung may connection, hindi magkaibigan ang sagot. Tiniknikal niya, mga kababayan, dahil posible naman talaga hindi magkaibigan, pero may connection. Ang connection ang importante dito sa politika Pero I don't want to give color to that or anything kasi wag mong gawa ng color dahil
Mabibisto kayo. Ang importante dito, regardless of color, yung connection ni Ngagva, mga kababayan, with Franco Mabanta, na si Claire Castro, ayun, dininay na, mga kababayan, na magkaibigan na sila ni Bangag. Kita ko na kagad yung ibang mga Oo. vlogger na. Oo. Yan ang sinasabi ko. Oo. Sinong nagbibigay ng kulay ngayon? Matibag. Huwag kang one-sided, ha. Nagpuputak ka na binibigyan ng kulay ng mga kampo ng mga Duterte na may koneksyon si BBM at si Mabanta, which is mayroon naman dahil kumpirmado naman yan na political strategist yan ni Marcos. Tapos gigipitin mo. Bakit hindi mo gipitin at imbestigahan din si Claire Castro na nagbigay ng kulay kay Mabanta, kay Tatay Digong, retrato lang, at kay VP Sara? Ha? Ang lakas ng ano nito, no? Mga one-sided ito, no? Kung maka-justice ka talaga. That's the thing that we want to protect our country, our citizen. Ang gulo-gulo na sa social I-protect mo rin yung pagkakalat ng kulay ni Claire Castro. media, di ba? Sometimes kayo mismo, when you read things, hindi nyo na alam kung ano yung tama o ano yung totoo o hindi. Panoorin mo ang sabi ni Claire Castro. Bakit sa Duterte niya i-attach siya naman, mga kababayan? So, this probably ang option dito. I think we should come out with the legislative recommendations sa ating Congress. Ayan na naman, mga kababayan. Ayan na naman, mga kababayan. Ang mga vloggers na naman ang nito, pinupunto nito. Pagdating kay Mabanta, tapos napunta na sa mga vloggers. Hoy, ano ka ba? Mag-isip ka matibag. Mayroon ng law nga cyber libel dyan. Ano pa ang gusto nyo? Talagang nananakot ito talaga, mga kababayan, sa mga social media Ano pang batas ang gusto nila, mga kababayan? Mayroon, nakulong na nga si Jason Sa. Ikaw na mismo ang nasa likod nun dahil NBI ang nagsampa ng kaso, mga kababayan. Kahit pa hindi naman kayo ang targabyado ni Jason Sa. Dapat si Bangag ang magsampa ng kaso, di ba? But wouldn't that stifle yung freedom of expression naman? Oo. Alam naman na natin yan, yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, Oo. Kaya nga may cyber libel na Libel. So ano pang gusto mo? Pwede pa kisupalpal nito, mga kababayan. Ito ring media, no? Wala ring wala ring common sense na magtanong, mga kababayan. Ano pang gusto nila, mga kababayan? So, tingnan mo na, sabi ko, I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities May batas na nga dyan So ano pang ililegislate mo? to the deepest of his freedom of expression. Sure, do you have any legal recommendation as of this time? Well, probably somehow yung regulations doon sa practice, we have to strengthen siguro yung ating mga dito yung mga plugs natin, yung mga pagbabantay sa social media natin. Ayan na, mga kababayan. Para nang itong martial law na naman sa social media ang gusto nila. Magte-take down na lang sila ng ura-urada, mga kababayan. Especially those who are nagpo-provide sila ng news. Kunyari, me myself, alam ko yan, merong Tapos pati opinion, mga kababayan, kinakanti nila. meron kunyari media outfit na Facebook account sa Laguna. Then, Mayroon naman. being a platform to attack. Mayroon na naman yung law dyan, mga kababayan, na impersonation something na sa Facebook. Hindi law rules. Na kung magkukunwari kang, example, ikaw ABS-CBN pwede kang i-take down. People and to extort money and parang we should not allow it. Ay, nako. Wag na tayo dito kay matibag, mga kababayan, dahil nahahawa tayo dito sa kaanimalan nito. Ano naman, si Rapi Tulfo, Ito. ang binira niya ang Armed Forces of Dito the na lang Philippines. tayo, mga kababayan. Si Sa Tulfo, Negros. binira. Pati Armed Forces, binibira na ni Rapi Tulfo. At ang sinakyan niya, ang sa privilege speech. At ang binira niya, na naniniwala siya sa propaganda ng CPP, NPA, NDF. The way niya ininsulto noon ang ating peace process sa Bangsamoro at sa NPA. So, pero heads up lang kita, ma'am, kasi gumawa na po ng... pero unahin natin itong mainit na nangyari. Pero paano lang, pasabi lang, Eric, no? Dito mo makikita yung gapang ng CPP, no? Nakikita I agree. No, tsaka, for a senator like that, you don't have the luxury of ignorance, no? Kailangan mag-research ka ng mabuti. Correct. Rafi Tulfo ba? I cannot tell them apart, Rafi. Rafi, Si Rafi. I cannot tell them apart talaga. So, ang dami kasi nila sa gobyerno, pare-parehong walang mga... Ay naging kabuhayan nilang gobyerno, ma'am. Oo, kabuhayan. Marami sa kanila ganyan. Parang walang talent sa buhay. Parang yun lang ang alam, magnakaw. No? Ma'am, kung hindi natin matalakay, kasi hindi natin napagandaan, pero hindi ko talaga pinalagpas, ma'am. Talagang propaganda line ng CPP, NPA, NDF. talaga, Eric. Kasi baka mag-open sila ng investigation.
Dahil mga civilian daw ang namatay. That's good. Para si ano naman, si Tulfo ay ma-educate naman, no? Hindi yung puro Bagay. parang pa FPJ diyan, no? Pero nagkukulang ang gobyerno na hindi sila nag-i-inform, no, ng mga kasi nga, yun yung sinabi natin noon, no, kung ba't binoto yan si Bangag kasi nung panahon ni PRRD nasimulan na pumupunta ang LCAC sa bawat ahensya sa gobyerno. Correct. At kasi alam namin na CPP nandyan sa loob, 'di ba? So nagbi-briefing kami, ito yung CPP, know the enemy, ganito yung itsura niya sa loob ng gobyerno. Kunyari pupunta kami sa DOH, sinasabi namin ang Alliance of Health Workers ay frente ng CPP, etc. So dapat tinutuloy-tuloy 'yon. Kaso itong si Bongbong Marcos, hindi niya tinuloy. Ang itinuloy niya yung nabitin na pagnanakaw ng tatay niya. At talagang linilimas niya talaga ngayon, no? Talagang wow. No? So yun ang tinuloy pala niya, yun pala yung continuity niya, ayop. Tirahin natin ito, ma'am, siguro in next episode, no? Kasi magandang pag-usapan, ma'am. Yeah. Ang napagandaan Mahalaga. ni Ma'am Lorraine. Okay, ma'am. Yeah, mahalagang pag-usapan yun, Eric, no? Sige. Go ahead, go Kasi ahead. kanina ko lang nakita yung kanyang privilege speech. Mukhang patungo ito sa babalahurahin at bibirahin niya na naman ang Armed Forces of the Philippines. At samantalang sa baba, sila Terry Ridon, De Lima, sila Jokno, sila Boy Ngiwe, at saka yung Kamatayan Party List, ipapatawag din ang AFP at saka yung Commission on Human Rights. Mukhang gigisayin. Palalagpasin lang nila ng konti itong kanilang atake kay Vice President sa impeachment, no? Kasi naghahanda sila. So sige ma'am, talakayin natin. Eric, patanong, di ba? Noon pa nila ginagawa yan, bago ng LCAC, di ba? Noon pa nila ginagawa yung mga hearing na yan, kaya may nangyaring encounter. Katulad ng mga NPA yun no? Pag nangyari yun, tinatawag nila sa mga hearing at tinatakot, hinaharas. So, yan yung ginawa ni Bongbong Marcos, no? Yan yung kasamaan na ginawa niya na nagsimula na tayong pabagsakin ang CPP kasi hindi aandar ang Pilipinas habang nandito ang CPP. Correct. Hindi talaga aandar. No, so ngayon bumalik na naman yung mga modus nila, yung nananakot ng AFP, question, yan yung mga katulad ni Tulfo na biro mo ano yun, Senado siya, sa plenaryo ba niya on the floor he said all of this? Yeah, on the floor. Wow. Diba? At wala man lang sumangga at sumalag doon sa AFP. Wow. Wala nag-interpellate sa kanya. Wow. So tingnan natin, ma'am. Galing na CPP, no? Imbis na mag-briefing kay Tulfo ay ang ating National Intelligence Coordinating Agency, ang ating Philippine Army, yun muna ang pakinggan niya bago siya mag-privilege speech, yung ating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Wala ang kanyang ginamit, propaganda attack ng mga CPP operatives. Anyway, ang tawag ni doon, Eric, ang tawag doon mga kababayan ni Marx, the useful idiot. yes, the useful idiots. Hindi niya siguro alam na CPP yung binibigyan niya ng proteksyon, pero kasi idiot siya. Hindi niya alam na binoprotektahan niya mga terorista. Exactly. At dapat yung kanyang pagiging ignorante sa CPP, NPA, NDF ay dapat baliktarin niya ito. At makinig muna siya bago siya gumamit ng poder at plataforma sa Senado na napakadelikado. It's the same with the Tuesday Vargas, no? Parang she's isa pa yun. Useful idiot if I ever saw one talaga. No, kung ano na pinagsis. Pero ako, I was also like that. No, I was also like that. So naiintindihan ko yung laro ng CPP diyan, no? I was defending Judy Taguiwalo, defending her fiercely. Kasi But marunong magpackaging ng sarili niya, branding niya, yung kanyang approach sa trabaho. At saka alam mo Eric, no, working with her in fairness talaga, ang galing talaga, leadership talaga, leadership yung training ng CPP, tapos lahat ng mga nakapalibot sa kanya, mga CPP yan di ba? So gumagalaw sila, no, they really yung pagka-united nila na nakita ko lang yon, yung pagka-united na gano'n nung panahon ni PRRD sa gobyerno. So natatapatan, 'di ba? Pero what I'm saying is kasi I also don't want to, if I see Judy Taguiwalo, no, I would say hello to her, no? I mean,
it's really naiintindihan ko na yung merong nangyari sa buhay niya na yung ganyan na siya ka hardline, 'di ba? Pero yung pinag-uusapan natin ngayon dito kung paano hindi lumilipad ang Pilipinas kasi nga dahil sa kanila at dahil dyan sa mga senador na katulad ni Tulfo, mga artista na katulad ni Tuesday Vargas, na yung very dangerous pa kasi ang Philippines mahilig sa celebrity, di ba? Tama. So nagbubunga nga itong si Tuesday Vargas na presumably has no idea kung ano yung sinasabi niya, wala siyang alam about the CPP, madaling mag-recruit. So nagiging recruiter siya, 'di ba? Correct. Mas yung issue na lumalaki tuloy, 'di ba? So yes, I agree. Tama po yung punto ni Ma'am Lorraine when social influencers and traditional influencers of public opinion become the indirect tool of the propaganda of the CPP, NPA, NDF. They become the indirect recruiters. Halimbawa, simbahan. Like, pagpalagay natin, hindi CPP, NPA, NDF, itong si Bishop Alminasa, like yung mga kagaya niya, and they accommodate sincerely itong mga taga-karapatan, itong mga taga-KMP, itong mga taga-Gabriela. Dahil ang paniniwala niya, they are development workers. Yun ang kanyang perspective. Hindi niya alam ito. So nagagamit ngayon ang kanyang influence para bigyan ng legitimacy ang recruitment at deception, propaganda attack na ginagawa ng CPP, NPA, NDF because obispo siya eh. Bishop Alminasa. And then ganon din si Tony Labinya. Pero si Tony Labinya parang recruited eh. Parang hindi parang Central Committee nga. Parang ganun yung niya eh, no? Yung dating niya eh, no? Parang alam mo Ed, yung hindi ko nakalimutan yung mga kwento ninyo sa akin nung nasa LCAC pa tayo, yung kung paano nire-recruit yung mga bata na ginagamit ay ang rally, 'di ba? So pumupunta sila sa mga rally, let's say sa Kongreso. Tapos meron doon mga CPP, mga miyembro ng CPP na pinapainit nila talaga yung sitwasyon. Sila yung ng uudyok na magkakaroon ng violence at batuhan at ganon. Pero pag nagsimula na yon, aalis na sila. Aalis na sila. Tapos yung mga anak natin yung nasa frontline, pagka napukpok ang anak ninyo, siguradong aakyat yun. Magiging NPA sa laki ng galit niya. That's true. That's Grabe, true. no? Grabe. Kaya sabi ni Ma'am Lorraine, mahalagang pag-usapan ito because Rafi Tulfo is a senator. He has millions of followers. Yeah. So kung hindi yan mababangga at hindi mapapaliwanag, kawawa naman yung ating security sector, yung ating mga sundalo na nagsasakripisyo to defend our freedom and democracy and to prevent yung pagkasira ng kabataan, isisirain lang ng propaganda sa loob ng Senado. Ma'am, go ahead. I have a question to you, Eric. How do you think did the CPP, NPA, NDF do it with Rafi Tulfo? Paano siya ginapang? Maybe may mga alliances common, like kasi we're presuming hindi niya alam yung sinasabi. Ako din ganon din ang take off ko, ma'am. Baka hindi nga talaga niya alam. Pwede, ma'am, nagbuo kasi ng Save Negros. So yung Save Negros, initiative ng CPP, NPA, NDF. Pero hindi lahat CPP, NPA, NDF. Nandyan ang karapatan, nandyan yung NUPL, nandyan yung mga madre, pare. So may mga halo-halo na. Ngayon itong Save Negros, which is a CPP, NPA, NDF Alliance Operations Network, para yung NPA at Communist Party sa Negros matulungan nila sa pagkadurog, lumalapit sila sa mga kagaya ni Rafi Tulfo. Lumalapit sila sa kagaya posible ng mga kongresista na hindi naman Communist Party. So, ang nakikita ni Rafi Tulfo, ma'am, Save Negros. Yung narinig niya, Save Negros. Yeah, so, ibig sabihin nagpa-present sila ng nakakaiyak, grabe nakakagalit. Pero my question is, merong staff na kilala, parang ganun. The details, Eric, paano nila pinapasok? Kasi it's hard to get access. I mean, it's not that easy to get access to a senator, di ba? That's correct. So how did they do it? Kasi ibig sabihin, malamang, ma'am, because may contact sa Senate. Kasi may ang CPP nasa loob ng Senado, remember? Sa mga employees sa Senado. Ano pangalan nung Senate Employees Association of the Philippines. Yes. Member ng Courage. Yeah. So pwedeng doon ang contact or pwedeng may mga staff talaga na Communist Party Alliance sa loob ng Senado. That can be possible. So correct ka dyan, Ma'am Lorraine, na nag-establish, ang tawag namin dyan, ma'am, is Building the Alliance Network. Or in technical terms sa Communist Party, UF work. Yeah. UF is United Front Work. Yon. So tama ka na posible
hindi nga alam ni Rafi Tulfo, let's give him the benefit of the doubt, na inosente siya dito. Sabi mo nga ay dahil lang gusto niyang makatulong at ma-check kung may abuso man ang gobyerno o ang mga military, napasukan siya nito. And that is the usual entry point. But it's a different point sa iba pa. Halimbawa, I'll be blunt. Nung pinuna natin si Loren Legarda, doon sa pagtatanggol niya sa CPP, NPA, NDF, at tayo ay naging mabigat ang pagpupuna natin sa kanya, matagal na relasyon po ang na-establish ng CPP, NPA, NDF kay Loren Legarda. Direct line to Joe Masison, even when she was still a journalist sa ABS-CBN. Yun. Magkaiba yun. So Eric, kasi nga we're coming from the place of presuming the innocence of Rafi Tulfo, di ba? He has no idea that Save Negros is CPP, di ba? But it's also possible that he knows. He knows. So he's forming an alliance because Rafi Tulfo wants to be president, di ba? So, yes, that can be possible. Yes. That's why tahimik sila ngayon. They're keeping their heads down, the Tulfos, because they're the ones benefiting right now yung away ng Marcos at the Duterte. So they're being quiet right now. So that because they have ambitions of being president, nakakadiri, di ba? My goodness. Yeah, and I like that angle. Gusto ko ang gulo mo na yan. That is called... talk about it. How does the CPP enter into negotiations with this corrupt politicians who have no real love for country? Na alam nila knowingly entering an alliance with the CPP. Could you please explain to us? Ang tawag po niya, ma'am, ang tawag sa technical terms sa Communist Party parlance, splitting the ranks of the enemy. Ibig sabihin, kung CPP, NPA, NDF, kayo ang gobyerno, I will look at the vulnerability of the government to those who are weak on the side. Halimbawa, weak si Marcos at si Romualdez kasi takot sila sa mga Duterte. Kung akong CPP, NPA, NDF, hindi ako makikipag-alyansa sa mga Duterte na kasi dinudurog nila kami. Dito ako kay Marcos. Yun. So among the candidates in potential na pwedeng bumangga kay Sara Duterte, either si Leni Robredo, si Hontiveros, si Trillanes o kaya ang mga Tulfo. So among them, nasa radar yan ng UF building or United Front building. So ang tanong ni Ma'am Lorraine, paano nila ginagamit yan? The more na hati-hati po ang mga nasa gobyerno at the more na mayroong banggaan sa politika, the better to initiate United Front work. So, ngayon ko lang nakita yung value na binanggit ni Ma'am Lorraine na dahil ambisyoso itong mga Tulfo, mas gusto nila na nagpapatayan sa banggaan politika ang bloke ng Marcos Romualdez versus Duterte. Kasi sila ang mangingibabaw dyan pag nag-survive. Nakikita yan ng CPP, NPA, NDF that they can have an alternative candidate sa mga Tulfo. Yes, that is true. Kasi nga, nung panahon ng malakas ang alliance ng Duterte at mga Marcos, doon tumaya ang CPP, NPA, NDF kay Leni Robredo. Kaya may mga programs and may mga pagkilos si Leni Robredo noong 2022 elections na ang sa likod, CPP, NPA, NDF. Yes, Ma'am Lorraine. Pero Eric, yung CPP, di ba tumaya sila kay Leni, pero tumataya din siya ng pasimple kahit kay Marcos, di ba kung makakapasok sila. Patago. So that lahat meron silang, kung kumbaga sa sungka, lahat sinusungkaan nila. Di ba? So that pag lahat gagamitin nila. No? Like sinasabi mo, Ma'am Lorraine, 2016, tumaya sila kay Digong, tumaya sila kay Grace Po, tumaya din sila kay Binay. Tatlo. Yeah. You're correct about that. Tapos nakikita ko ngayon, Eric, looking back, hindsight is 2020 kasi, looking back, I realize now, the moment he won, even before, basta he was going to win already, malakita naman na natin na mananalo na siya, si Bangag, di ba? Na pinalibutan na nila so that day one pa lang, umandar na ang CPP kahit sa LCAC, di ba? Wala na. Correct. Pinugutan na ng ulo ang LCAC. Naalala mo yan, ma'am? Ang una nilang tinarget, LCAC leadership. Yeah, yes. Yung mga taga-UP na network nila, pinapasok nila sa National Security Council. Tinanggal yung mga solid. Carlos, she said saka yung mga deputy niya. Yeah, she said walang red tagging. Tapos si Cheloy Garafil. Yeah. Refused to name names, to identify the way we did it under PRRD, which was correct. That was the yung parang one of the top reasons but napadapa kasi talagang tinanggalan ng maskara, diba? And then they tried to manipulate their way to Charlie Galvez. Dinala nila sa back channel talk sa Netherlands.
di ba? O pa-pro. So tama ka doon, Ma'am Lorraine. The permanent interest for the CPP, NPA, NDF is for them to split the ranks of government leaders, exploit the political conflict, and position themselves on the weak point to exploit a certain faction so that they can ride on habang natapatok sila. So the current political situation is a wet dream to them. Sobrang masaya sila sa nangyayari Yes. because there's so much division, di ba? Correct, And they correct. fuel that division, di ba? Not just with the politicians but even with the Filipino people. Pinag-aaway-away tayo ng mga Halimbawa, ma'am, hindi nila binibira ng todo si Romualdez kahit alam nila na mastermind ito. Yes, Co- yes. Co-mastermind ni Marcos. Tapos sa loob ng Congress, hindi sila direktang bumibira todo kay Marcos. Pero yung kanilang mga street operations, bumibira na. So, Oo. nakaganon sila. Tapos Yun. nakikita ko, nagmamaniobra na sila kasi they ride on the coattails, 'di ba, of whoever's winning na. So ngayon, umiikot na yung gulong natatalo na si Bangag, 'di ba? So ngayon maririnig mo si Luke Espiritu ngayon na bakit niyo kinakampihan ang corrupt, ganyan, 'di ba? Dapat si Inday, tingnan niyo kumakampi siya doon sa talagang siya kumakalaban sa corrupt. So sumasakay na siya, 'di ba? Yes. So Correct. pero hindi nila pinaghirapan 'yon. Kapal na mukha Pero nila si talaga. Ilong Espiritu, ma'am, pareho din sila ni Ontiveros. Yeah. Mga hilaw na komunista. Kasi, Hindi pa CPP yun. hindi, pero Hindi. nagkukunwaring, Bayan pala yun. Kalinya. Okay. Dito sila sa grupo ng buklura ng Yes, manggagawang correct. That's right, Pilipino that's right. at saka Sanlakas. Pero pareho silang hilaw na komunista dahil wala silang NPA. Pero sila ay nag-i-exploit, nagmamanipulate para pabagsakin din ng gobyerno. Pag nagkataon, udyukan din nila ang tao na magkagulo. Pareho lang. Ang isa, ang CPP, NPA, NDF, yung Kamatayan Party List, yung Gabriela, AK, Kabataan, Anak Bayan, sila ay may NPA connections. Yan ang kaibahan nila. Eric, so nag-Mayo 1, 'di ba? So, pwede mo i-explain yun, himayin natin para mas naintindihan ng mga kababayan natin yung, kasi tama yung sinasabi ng KMU di ba? Parang magkaanib tayo. Pero ano yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba po doon sa strategic direction. Ang gusto ng CPP, NPA, NDF ay revolusyon sa pamamagitan ng pag-aalsa ng mga magsasaka, armado, terorismo. Ang gusto naman nitong grupo nila Luke Espiritu, nila Hontiveros, ay pag-aalsa pero wala ng armado mula sa kanayunan. Dito na lang sa lungsod. At habang mahina pa ang pagkilos ng mga manggagawa, wala mo ng armado. Later on na ang armado. Ang CPP, NPA, NDF may armado na naka-reserve. Iyon. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, anong pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba nila, ang CPP, NPA, NDF gusto nila Communist Party mag-rule. So itong mga alliance nila, dudurugin din nila ito kapag sila ang naging poderoso. Samantalang ito ang sila Luke Espiritu group na ito, yung kamanggagawa, bukluran ng manggagawang Pilipino, at ang Akbayan at mga grupo nila, sila po ay nasa left of political center pero wala silang armed component at the moment. Ang pinakamay armed component, ito yung mga CPP, NPA, NDF, front organizations. Pero anong nagtatahi at tumutuhog sa kanila in a common agenda? Ang pagdurog at pagpigil na makabalik ang isang Duterte leadership. Yan, common. Bakit, Eric? Bakit? Kasi kapag nakabalik po ang Duterte leadership, lalo na sa ilalim ng isang Sara Duterte, itong mga salot na komunista at hilaw na mga komunista, hindi po ito makakaporma at mawawala sila at ang mga niloloko nila na tao at ginagamit nila sa kanilang political operation, dudurugin ito ng isang Duterte leadership at magiging matatag ang gobyerno. So kung matatag ang gobyerno, matatag ang pamunuan, nahihirapan sila mag-infiltrate sa mga sektor ng lipunan at mahihirapan silang isulong ang agenda nila na magkaroon ng sosyalismo o komunistang agenda sa Pilipinas. Sa ilalim ng isang Duterte leadership, mahirap gawin yon. At pag matatag ang gobyerno, matatag ang bansa. Yes. Ang taong bayan ang nakikinabang kapag kaganon. So, gusto nila na magulo ang gobyerno. Pero alam mo, Eric, ng mga kababayan, nasasayangan ako sa kanila. Talaga. Kasi they miss their opportunity. They miss their opportunity at greatness again. Diba? Kasi
had they stayed yung principled stand na sinabi nila since the 70s na anti-Marcos, 'di ba? Ganyan. Kung tinuloy-tuloy nila 'yon, iikot 'yan eh. Talagang babagsak naman 'yan talaga si Marcos. Hindi naman papayag ang Pilipino na, totoo. Papayag bang Pilipino na ganyang kasama, mamananalo? 'Di ba? Kahit na sabihin mo na ginagamit niya ang pera natin, etc., etc., mauubos ang pera na 'yan at matatapos din ito. So, parang nasayang yung CPP na kasi ngayon kung had they stayed consistent, 'di ba? Hindi sila nagkain suka. Marami silang marirecruit. Talaga. Yes. Marami kang na-recruit sana. Alam mo kung medyo may utak kayo. Kaya lang hindi naman talaga sila naniniwala kung ano sinasabi nila eh. 'Di ba talagang gusto lang mag-recruit at makakamkam ng pera. At nagninegosyo na rin nila, Negosyo, nagninegosyo na nila ang kanilang ideology. Because in the world, sa buong mundo, wala na pong naniniwala sa komunismo. At hindi na po posible ang sosyalismo. Na-prove na po yun sa China. China has already reinvented their society. They have already reinvented the doctrine and foundation of their economy. Ang nananatili lang po sa China, sa Vietnam, sa mga bansang ito ay ang communist rule in the government. Pero yung ekonomiya nila at buong lipunan na-prove na hindi kayang buhayin ang lipunan na sumulong sa sistema ng sosyalismo at komunismo. Pero kailangan pa rin ang political control sa gobyerno para may patupad ang isang policy na masustain nila ang gains nila nung panahon na nasa komunista sila na konsepto. But itong mga sa Pilipinas, naging negosyo na nila yung ideolohiya na yan. And I also think that to call them communist, a communist group, is an inaccuracy. They're a criminal sindikato Yes. yung mga ito. Parang ang marami sa kanila, maskara na lang nila yung communist na yan. Parang Agree. binobola nyo na lang sarili ninyo. Hindi kayo communist, terrorist kayo. Diba? Yes. Yun. Correct. Tsaka mga sindikato kayo. Diba? Yes, I agree to that. Kaya namin nabuksan ito ni Ma'am Lorraine kasi po, wala na pong nagdi-discuss nito masyado. Sa mainstream media, hindi ito napag-uusapan, hindi ito natatalakay. Ang aming punto ni Ma'am Lorraine dito kasi maraming kabataan ang naloloko pa rin. Bagamat hindi libo-libo, pero ma'am, your line is very appropriate. One life lost is one life too many. One youth recruited is one youth too many to ignore. Ibig sabihin po, kung patuloy pa rin ang recruitment, dahil hindi natudurog itong narrative nila, ang nasisira dito, hindi lamang ang ating lipunan, kundi ang kinabukasan ng buong bayan natin. Yeah, correct. I Ma'am, agree. Yeah. mayroon pag-usapan kami ni Ma'am Lorraine, babalikan pa namin ito kasi gusto ko rin makita ni Ma'am Lorraine yung privilege speech na yon na ginawa ni Raffy Tulfo, and I hope na it's not too late for Raffy Tulfo to amend the perspective of his intervention sa nangyari po na 19 CPP, NPA, NDF armed terrorist operatives ang namatay sa isang lehitimong armed and military operation sa Negros. Ma'am Lorraine. Okay. Now, we can talk about the other privilege speech, no? Ma'am, mayroon kahapon, nakita natin, yung kabastusan at ang kaabusuhan sa Kongreso, sa House of Representatives, nang pinatayan ng microphone, tinanggalan ng maze, at sinaraduhan na sa plenary session hall si Congressman Leandro Libeste. Dahil ayaw nilang pakinggan ang kanyang isisiwalat na nagkakaroon ng role ang Executive Secretary ni Marcos, na si Ralph Recto, hindi lamang po sa pagpaparusa sa taong bayan sa kanyang mga VAT, mga buwis na pinapatong niya na hindi naman napupunta sa taong bayan pero ang binubuwisan niya, taong bayan, kaya tinawag siyang VAT man, value added tax at iba pang mga kabulastugan sa buwis. Maliban dyan ang kanyang involvement sa isang contractor na na-identify as inner circle ng sindikato sa flood control at malakihang mga proyekto. We're referring to Congressman Gargiola na gustong ibulga CWS party list. Yes, correct. CWS party What does list. CWS mean? Construction Workers Solidarity. What? Kita mo kung gaano kagago, ma'am, no? Ipangalan niya sa mga construction workers. Oh my goodness. Wow. Grabe. At saka alam mo ba yan si Guardiola, yung anak niya, kinasal sa Europe, sa Vatican ba? Or something like that. Parang doon nga sa... They flew the guests there. Wow. Grabe. Terrible. At People's mama, money. in-identify ito sa kanya, the transactions on many flood control, maliban kay Dong Gonzales at kay Saldico, in-identify siya ng major broker ng mga projects. Kasama si Speaker Martin Romualdez at sila Ralph Recto pala
na inilagay pa ni Bongbong Marcos ngayon na Executive Secretary. Grabe. Ma'am, panoorin natin ang natuloy kanina na ang naudlot kahapon at ngayon ay pinagbigyan pero sa pilitan at mayroon pang brasuhan na privilege speech ni Congressman Leandro Liveste. Oo, yan. Sige. Wala yatang audio? Sige, try natin. Tinitingnan pa ng ating technical team ng Bigwas ng Agila. Ang audio wala pero may video siya. Yan. Sige, try natin ulit ha mga kababayan. Wait lang ha. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V-Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa... Okay.